nagaling mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Ito ang Wow Trending. Office of Solicitor General umiwas na sa tungkuling depensahan ang gobyerno laban sa mga petisyon na inihain ng magkapatid na Duterte. Base nga sa impormasyon na nakuha ni Attorney Salvador Panelo, ano ang ibig sabihin nito? Ang Office of Solicitor General na itinakda ng batas para maging abogado ng gobyerno ay umiwas na o tumalikod na sa tungkulin nitong depensahan ang gobyerno laban sa mga petisyon ng habeas corpus na inihain ni Congressman Pulong Duterte, Mayor Basti Duterte at ni Kitty Duterte sa Korte Suprema para maibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayon pa sa manifestation and motion na inihain ng Office of Solicitor General ngayong araw March 17, 2025 na hindi nila magagampanan ang kanilang tungkulin na epektibong depensahan ang gobyerno dahil sa matatag na paniniwala na ang Office of Solicitor General ay wala ng kapangyarihan o jurisdiksyon ang ICC sa bansang Pilipinas. Noong isang araw nga ay ibinulgar ng DILG Secretary ni Marcos Jr. na si John Vic Remulla at inamin na 4 silang nagplano para arestuhin o ipadala si former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. Kanila lang, bigla namang kumambyo ang manggagamit na ate ni Marcos Jr. na si Senador Amy Marcos na paiimbestigahan daw niya sa Senado ang pag-aresto kay Tatay Digong. Base nga sa kanyang statement, sinabi niya na I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. Naku po. Ayon pa nga sa mga netizen sa kanilang komento na hilo na ang Office of Solicitor General kung ipagtanggol ang gobyerno sa dami ng kasong hawak nila laban sa ginagawa ng gobyerno, hindi na sila makatulog at kahit ano pang gawin nila, ano pang gawin mo sa batas, mahirap na itong lusutan. Ang safest ay ibalik na lang at bahala na ang Supreme Court. Aminin nyo na lang na mali talaga ang pagpapadala kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Wala kayong concern sa mga Pilipino kaya mas maganda ang nasa abroad lang kami pero ipagdarasal namin ang mga OFW na palaging ligtas ang aming pamilya sa mga adik at kriminal. Ang Solicitor General natin ngayon ay isa din sa tinalaga ni Duterte noon. Pinagtanggol niya sa korte ang PhilHealth ni BBM dahil no choice siya ang abogado ng gobyerno. Pero sa pagkakataon na ito, alam niya na this is too much para ipagtanggol pa ang gobyerno. Wala na lahat kasi puro na bangag. Kakalungkot ang Pinas, hindi sa mahabang panahong nakaupo kayo sa pwesto, may araw din kayong mga bangag. Wag na wag kayong magkakamali na iboto ang mga Marcos, mapanuri na. Kahit mga alipores niya or kadikit niya, wag na wag nang magkakamali. Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta 4 ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatang ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. Ang sabi ho ng Office of the Solicitor General,
In steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Rimulya. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte.